Para pag nagano, pag tira ng kailangan mo nagano, para H3 muna. Endgame coach? Endgame. Kakainin niya na agad yung F5 mo. White to play and win. Una-una, tama, H3. Yung ganyang position, yung ganito position, bali parang knight, di ba knight siya? Para siya ang tinatawag na protected pass pawn. Protected pass pawn, hindi niya pwedeng kainin yung H3 dahil hindi niya maaabutan yung F-pawn. Pag F5, blunder, titira ka lang dito, capture. Tapos, rook pawn, ang dali ng depensa ng rook pawn. 5 tira to H4. Anong kakainin? Ang tira, H3. Yung H3 sa F4 pawn, para sa tinatawag na protected pass pawn. Dahil hindi niya pwede kainin yung pawn sa H3, hindi niya maabutan yung F-pawn. Ngayon, ang gagawin dyan ng black, pupush yung pawn. Ang tanong dyan, ano yung atakin ng white? Yung C or yung A? Anong tira? King C2, King B1? King B1. King C2, King B1? King B1. King B1, correct. Kasi pala King C2 to, matitira ko ng C4. C4, tama. Pag King C2, titira ka ng C4. Ngayon, para siyang symmetrical, di ba? Symmetrical. Yan, pag bumalik ka, blunder, talo ka pa. Bakit? Talo ka gawa nung na-reach niya yung last rank. Pag ang 2 pawns naka-formation ng square, tapos umabot sa last rank, di kayang pigilan ng king yan. Susugsuang ka dyan, talo. O kaya tamang tira, King B1. Mali pag King C2, kaya masarap din mag-aral ng endgame. Ngayon, titira siya ng C4. Tapos King A2, C3. Parang ang dali na lang po siya. Ang tanong, tama ba yung King takes A3 o King B3? King takes A3. King takes A3 or King B3? B3. Kakainin mo. King A3, bad move. Ang tamang tira, King B3. Ay, tatapos na pala. Bakit? Una-una, pag kinain mo, siyempre, kailangan ng black mag-counterplay, di ba? Paano ang counterplay ng black? Siyempre, sa chess, ang atakihin mo yung more advanced pawn. Katulad na ito more advanced pawn. Dahil pag inatake mo yung less advanced, hindi mo na maabutan yung more advanced pawn, di ba? Dahil nasa likod siya. Ang una mong capture yung dapat yung nasa harapan, yung more advanced. Kaso pag kinain mo, nasa check ka. Titira siya ng King G3. Ngayon, ang only way to play for win, F5, di ba? Titira ka ng King F4. Ngayon, kailangan mo i-push, di ba? Ngayon, King E3. Ngayon, maka-counterplay. Tapos, check. Pag hindi siya check, pag nandyan yan, pag queen niya, meron kang skewer. Bad position yung king. Kaya ang tamang tira, King B3. Ngayon, pag King B3, pag pinush niya to, wala na. Kakainin mo lang. Hindi masuportahan ng black king yung A-pawn. Ang hope ng black, masuportahan niya yung C-pawn niya. Titira siya na A2. Ngayon kakainin mo lang. Pagkain, syempre gusto ng black mag-counterplay, di ba? King G3. Ngayon, pupush pawn mo. Kapag tumira siya dyan, push pawn. Or, pwede naman king. King lang. Dahil pag tumira ka ng push pawn, titira pala siya dito sa E2. Tabla. Tabla dahil pag push niya, pupush din. Kaya kailangan mong pagtira dyan, kakainin mo na ito. Dito na, King B3. Hindi niya naman stop yung pawn. Pag lapit niya, kakainin mo na yung pawn. Kakainin. Or, hindi pala. May mas maganda pala dito sa kahit sa King B1. Pwede rin. King B1.
mas the best sa king D1 kaysa king D3. Dahil pag king D3, meron siyang king E4, tabla. King E4, pag push pawn, titira rito. Ang tamang tira, king D1 lang. Para pag tira niya ng king E4, pag king D3 niya, king C1 mamaya. King C1, tabla. Ano? Tabla, panalo yung white. Ngayon pag tumira naman siya dyan, gagantuhan mo lang. King C2. Challenging, kaya masarap pag-aaral ng pawn yan, Jim. Kaso, ano na, 6 na. Sayang kung napaaga dumating. Marami sana tayo solve na puzzle. Kami na, ilan na sa atin? Pang-apat na. Pang-apat na to, mga challenging puzzle.